Parang nanonood ng romantic comedy movie kanina eh. Slow-mo yung eksena. As she was falling, Nero was there just in time to catch her in his arms. Alam niyo kung may title yung kwentong to? It would be Caught in Nero's Arms. Oh, alam niyo mas maganda. Let's welcome her na lang. The feral style. Gusto ko yan. Give me some. That sounds fun. Tagapagluto sa mansyon ng mga feral? Hindi basta. Hindi ka pa rin magtatrabaho sa mga feral na yun. 40,000 pesos kada buwan po yung sweldo dun. Kailan ka magsisimula doon? I must warn you. Hindi ko mo natatanggap ka dito secure ka na. Once ka lang pwedeng magkamali. And after that, I will personally drag you out of here. I will not tolerate incompetence. Gusto ko ng sushi. Yung kasing fresh na mga tuna sa Tsukiji Market. Yung I will feel like I am in Japan. Want to pay a Valenciana? Sure po. Mango pie. Please. Ayoko nung kung ano-ano mangga lang. Himaras mangoes. The sweetest and the best mangoes in the world. Sure. Ano yan? Sushi. Ano to? Sabi ko, I want to dream of sushi. Pero sa gawa mo, parang babangutin ako eh. I'm not gonna eat that. Insult to yan to Japanese culture. That's an insult to human civilization. Alis mo yung sarap ko. Alis! Ano yan? Paella negra. Kahit nga asong palaboy na di kumakain ng ilang buwan, di yan kakainin. Tapos papakain mo sa akin? Baliw ka ba? Or are you really planning on making me sick?
Nice one. Mango pie po. Pasensya, wala po akong nahanap na Guimaras mangoes. What do you mean hindi ka makahanap ng Guimaras mangoes dito sa Levante? So ginawan mo ako ng mango pie na kung saan sila pinitas ang mangga? That is not okay. Walang banggang mas tatamis pa si Guimaras mangoes. And I was very clear na ang gusto ko ay Guimaras mango. Do you think kakainin kayo when you settled for less? Okay ka lang? Huwag ka nang mahiya. Sinabi nga ng isang philosopher, crying makes us human. Philosopher? Sinong philosopher? Ako. So ikaw pala ang pilosopo sa mga Ferel. Pinapatawa lang kita. Salamat. Aware ka naman siguro na pinagtiripan ka lang nila, no? Alam ko naman yun eh. Ramdam na ramdam kong challenge nila ako. Pero ano bang magagawa ko? Eh ako naman talaga yung cook nyo eh. Nagkabilin-bilinan sa akin. Kayo ang priority ko. So kahit anong gusto niyong kainin, kahit gaano pa yun kahirap lutuin, kailangan kong gawan ng paraan. I'm sorry. Sorry ka nang sorry. Ikaw nga walang dapat ikasorry. Scrambled egg nga lang pinaluto mo eh. To be fair, perfect yung scrambled eggs ko. Talaga ba? Baka naman sinasabi mo lang yun para gumaan pakiramdam ko. Well, yes. Pinapatawa lang kita. Pero, it doesn't change the fact na ang sarap ng scrambled eggs ko. Bukas, sunny side up naman ah. Mahilig ka pala sa mga itlog. Hinay-hinay, baka magmanok ka. Good one. Salamat ha. Kailangan ko pala ng pep talk ng philosopher ng mga Ferel. Pero huwag kang mag-alala. Bukas okay na ulit ako. O pa, di ako susuko. You're brave. Did you see her kanina? Sobrang kawawa, tol. I think she's not the brightest. Imaginein mo, naganap siya ng Guimaras mangoes for may mango pie dito sa Levante.
Nakita ko nga dumaan ng kusina. She was basically watching YouTube on how to make sushi. Can you believe that? Sobrang laugh trip eh. We're having so much fun. Bukas ulit ha. Hanap tayo na mas mahirap na pagkain. Tapos let's watch your Ligapulo Prison. Game. Hitin mo yun? Imaras Bingo. Sa Libate. Tingin niyo ba? Nakakatawang ginagawa ninyo. Ano ba pakialam mo? We're just having fun. Nakausap ko na yung doktor at sabi ko sa kanya, mas magandang dito na lang sa bahay mag-recover. Huwag kang magkalala, anak. Bukas makalaway, lalakas na ulit yung tatay mo. Mas malakas pa kaysa sa kabayo o sa kalabaw. Buti naman pala, Tay. Pero huwag niyo po munang peresahin sarili niyo, ah. Baka naman po dahan-dahan, tapos mabigla kayo, mabinat po kayo at magkakomplikasyon. Naku anak, huwag kang mag-alala sa tatay mo. Akong bahala dito. Bunta lang abot sa akin ito kapag nag-skip siya ng therapy at ng gamot niya. Parang mas delikado pa mabuntal kaysa sa binat, ikaw naman, anak. Kamusta ka na dyan? Kayong dalawa, ikaw at saka yung nanay mo, nagdesisyon na naman kayo nang hindi nyo ako kinukonsulta, Tay, syempre ayaw na po namin ni nanay na mag-alala kayo, lalo na magsa-surgery po kayo nun. Huwag kang mag-alala, anak. Nagpaliwanag na ako sa tatay mo. Nagdadrama lang yan. Naiintindihan ko naman yung desisyon mo, anak. Na sakripisyo mo para sa akin, para sa pamilya natin. Pero syempre naman, concerned pa rin ako para sa'yo. Lagay ba, anak? Okay ka lang dyan. Wala kang problema. Opo naman po, Nay. Wala pong kaproble-problema. Okay na okay po ako dito. Baka nga po mawili ako, dito ko na gusto yung tumire. Talaga lang, Sigurado ka ba, anak? Kasi di ba, nag-promise ka sa akin na oras na mapagod ka dyan, uuwi ka agad dito. Oh, isipin mo yung sarili mo. Huwag kang magtitiis. Nay, hindi naman po ako nagtitiis. Tsaka aminin ko po, nahihirapan naman din ako. Kasi mahirap po talagang pakainin yung mga apo ni Don Ferrell. Pero na-warningan naman po ako dati na very picky eater talaga sila. Ganyan talaga yung mga bata, anak. Pag ayaw kumain ng mga bata, nung luto mo, kurutin mo sa singit. O kaya, bato ka mo ng konti. Ganyan talaga yung mga bata, anak. Pag ayaw kumain ng mga bata, nung luto mo, kurutin mo sa singit. O kaya, bato ka mo ng konti. Talaga, ano mga ina-advise mo sa anak mo? Mamaya magalit si Don Ferrell pag nalaman niya sinasaktan niya yung mga apo niya. Pero anak, ito yung gusto kong malaman. Kamusta naman yung mga tao dyan sa mansyon? Normal din ba yung mga pamilyang mayayaman? O katulad din nila tayo? O humuhupo ba sila ng ginto at salamangka? Parang kapareho lang naman po natin sila. Pero meron din pong pagkakaiba. Actually, hindi po. Malaki po pala yung pagkakaiba. Anong ibig mo sabihin? Dito po kasi sa mundo ng mayayaman, mas tahimik at walang nagsasalita. Pag nandito po kayo, wala kayong maririnig na ingay, walang nag-uusap. Walang nagsasalita. Lahat po sila may kanya-kanyang mundo. Kung dyan po sa atin, naririnig natin lahat. Kaluskos ng mga pusa, kahol ng mga aso, pati nga po sut-sut ng mga daga, rinig natin, di ba? Kung dyan po sa atin, nakakabingi na yung ingay, mga marites, naririnig po natin buong maghapon. Dito naman po sa mansyon, nakakabingi yung katahimikan. Para palang lungkot dyan, no? Paano pang silbi ng mayayaman kayo? Kung parang hindi naman kayo nag-uusap-usap. Kung parang kanya-kanya na silang mundo. Paano nila malalaman ang mga laman ng puso nila? Ewan ko po, Tay, pero ang alam ko lang po, hindi ko ipagpapalit ang ating munting buhay para sa mansyon. Di ba, anak? Andiyan ka naman eh. Tama. Ikaw ang magdadala ng ingay, saya at liwanag sa mansyon na yan. Sana nga po, Tay. Sana, Nay. Sana po ma-share ko kahit papano yung saya natin sa bahay natin nang matuwa naman po yung mga tao dito at kahit papano, makaramdam din po sila ng saya.
Sige po, Nay. Taya, magpagaling po kayo at huwag magpapapinat. Good night po. Mahal ko kayo and I miss you. Night, anak! Love you! Kala niyo, natatakot ako sa inyo. Hindi ko kayo kinakatakutan, Ferrell Brothers, at wala akong pakialam kahit sino pa kayo. Ganun. Project Eliminate Lawrence de la Cruz activated. Let's go. Hoy! Bitawan niyo ako! Aray! Ano ba? Bitawan niyo ako! Thank you, Owen. Thank you for saving me and thank you for choosing me over your brothers. I'll always be here for you, Florence. Bagong araw, bagong pagsubok. Kaya mo pa ba, Florence? Kaya mo ba bang paglutuan yung mga sutil na apo ni Lola Garp? O susundin mo na lang ang promise sa nanay at tatay at umuwi ka na lang? Pwede bang bigyan mo ako ng sign? Should I stay? Or should I go? Ikaw ah. Akala ko naman kung sino nagmumulto sa akin, ikaw lang pala. Tinakot mo ako. Kanina ka pa ba nandito? Iligaw ka yata eh. Saan ka ba galing? Never ever give up. Kayang-kaya mo yan. Hi! Ito na! So, kamusta naman po, Kuya Dencho? Alam mo, mas masarap itong paella negra mo kung may vermouth. Vermouth? Spanish one. As a matter of fact, sa France and Italy nagmula ang vermouth. Pero, sumikat lang sa Spain. Spaining kita eh. Teka, bakit ang dami niyo pong alam tungkol sa mga pagkain? Kasi naman, sa dinami-dami ng niluto ng mga chef na nire-reject ng mga fere, medyo nasanay na rin kami sa mga social na foods. True. Basta ako, ang paborito ko yung classic French meal na coq au vin. Delicious chicken stew. I remember that. Siyempre, hindi naman patatalo ang aking paboritong tomato broschetta with balsamico de Moderna mula sa Italian cuisine. Excuse me? Yes. Hindi siya moderna. Modena.
balsamico de Modena, fettuccini, linguini, Lamborghini, Ferrari! Confetti! O ikaw ha, huwag sasama ang loob. Dahil napakasarap mong magluto. Tama? Tama? Si! Nagkataon lang napihi ka ng mga alaga mo. Ka mag-alala, Florence. Andito lang kami. Handang kumain na mga ayaw nilang kain. Pero, Kuya Densyo, matanong ko lang po, bakit ganyan sa pagkain yung mga Ferrer? Alam mo, hindi ko rin alam, Florence eh. Pero ang balita ko ha, yung yumaong asawa daw ni Don Ferrer na si Doña Amanda, napakasarap magluto. Totoo yan. Naikwento yan ng airpot ko na matagal nang naninilbihan dito sa mansion. Na pag nagluto si Doña Amanda, parang piyesta. Lahat sila gusto sama-sama. Lahat ay excited sa luto ng Doña. Hindi. Talagang napaka-talented lang ng Doña Amanda. Sabi ni Serafika, amoy pa lang daw. Alam na ng Doña kung masarap o hindi ang luto niya. Yun nga lang, sayang at hindi naman ng mga anak yung talent ni Doña pagdating sa pagluluto. Pero naging busy naman ang mga ito sa kanya-kanyang negosyo ng mga Ferrer. Kaya ang Lolo Garp, sa kanya naiwan ang mga apo. Ang masakit dyan, nung nawala si Doña Amanda, parang nagbago na ang sister rito sa mansyon. Dati, masaya lang. Sabay-sabay silang kumakain. Pero ngayon, parang kanya-kanya na sila. Parang wala na silang pakialam sa isa't isa. Anak, alam mo ba yung kasabihan na the way to a man's heart is through his stomach? Ay, oo naman. Gasgas na yung kasabihan yan. Mas gasgas pa nga yun sa kasabihan, love is blind. Nako, gasgas na kasabihan man yan, may katotohanan pa rin yan. At saka hindi kami magiging kami ng nanay mo kung hindi dahil sa recipe na to. Tay, ano po ba yung niluluto niyo? Tawag dito, pusong nagmamahal. Ang tawag ni Florence dito ay sabaw ng pusong nagmamahal. I'm not in the mood for another Filipino sabaw. Doesn't look appetizing. Let's give this a chance muna. Ngayon, kung talaga hindi nyo magustuhan, I will fire Florence. So, sino nga kaya itong secret admirer ko na in fairness, nagpapadala ng messages gamit kalapate? Huwag mapagod mangarap. Bakit ka pa interesado sa dove? Si Owen ang parang mahilig sa animals. Bakit ba ninanaktiin ako sa kanya? Ayun o. Diyos ko, huwag naman sana. Baka isipin niya may pagnanasa ako sa kanya. Basta wala kang pagnanasa kay Nero. Wala. Kasi wala. Wala ba talaga? Di ko na alam ba kung nadarama